Sumunod ka sa akin. Mapagpalang araw ng Sabado, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Juan de Dios. Ito po si Sister Rose at Karap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nakita ni Jesus ang isang kolektor ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman ito, iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Naghandog sa kanya si Levi ng isang marangyang handaan sa kanyang bahay. At nakisalo sa kanila ang maraming kolektor ng buwis at iba pang mga tao. Dahil dito'y pabulong na nagreklamo sa mga alagad ni Jesus ang mga Pariseo at ang mga guro ng batas na panig sa kanila. "Ba't kayo kumakain at umiinom kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Sumagot naman si Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagbabalik loob." Kapag may nag-aaya sa atin, dalawang tanong agad ang pumapasok bago tayo sumagot. Una, sino ang nag-aaya? Kung kaibigan, madali tayong sumama. Kung hindi natin masyadong kilala, nagdadalawang isip tayo syempre. Pangalawa, sino ang kasama? Dahil kahit gusto natin ang nag-aaya, kung hindi tayo komportable sa kasama, malamang hindi rin tayo pupunta. Sa mabuting balita ngayon, may isang hindi inaasahang paanyaya. Si Jesus mismo ang nag-aya at ang inaya niya, isang tax collector, si Levi. "Sumunod ka sa akin," sabi niya. Walang paliwanag, walang kondisyon, pero si Levi hindi rin nagtanong at hindi rin nagduda. Iniwan ang lahat at sumunod. At saan siya dinala? Sa isang piging kasama ang mga makasalanan. At dito papasok ang pangalawang tanong. Sino ba ang kasama? Nagulat ang mga Pariseo, bakit sila kasama? Kung si Jesus ay isang guro, bakit siya nasa piling ng mga makasalanan? Pero ito mismo ang sagot ni Jesus. Hindi dumating ang Anak ng Tao para sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ganito rin ba tayo minsan? Nasa misa, pero mas iniisip kung sino yung mga naka-shorts, naka-sleeveless, at sa simbahan, pero mas abala sa pagtingin kung sino ang hindi dapat nandoon. Nasa hapag ng Diyos, pero imbis na magpasalamat, nang huhusga kung sino ang mga kasama. Pero kapag ganito tayo mag-isip, baka hindi tao ang kine-question natin, baka ang Diyos mismo. Dahil siya ang nangumbida. Siya ang nagbukas ng pinto. Siya ang nag-aanyaya ng lahat. Tanungin natin ang ating sarili. Bakit ako kasama? Anong karapatan ko na umupo sa hapag ng Diyos? Nung Ash Wednesday pa lang pinaalalahanan na tayo, memento mori, lahat tayo abo. Walang premium at regular, special at extra super. We are all dust and to dust we shall return. Hindi tayo kasama dahil mabait tayo, kasama tayo dahil tinawag tayo. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil may Diyos na patuloy na nag-aaya. Ngayon, tayo naman ang tanungin, kung ako ba ang makikita ng iba sa hapag ng Diyos? Gaganahan kaya silang umupo? O baka mas lalo silang lumayo? Kung gusto natin maging tunay na kasama sa hapag ng Diyos, hindi husga ang ating dala, kundi awa. Hindi pagmamataas, kundi pagpapakumba. Hindi pagmamata, kundi pagmamahal. Ang imbitasyon ng Diyos ay hindi lang para sa iyo, para ito sa lahat. At ang tunay na pasasalamat ay ang pagiging daan upang mas marami pang makaupo sa hapag ng kanyang biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong imbitasyon. Sa kabila ng aming kahinaan, tinawag mo kami. Turuan mo kaming sumunod ng may tiwala at maging bukas palad sa aming kapwa.
Huwag mo kaming hayaang maging hadlang sa paglapit ng iba sa iyo. Gawin mo kaming tunay na kasama sa iyong hapag, hindi lang tumatanggap, kundi nag-aanyaya rin. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa. Nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.